Hello everyone, this is Sir Kent and today ay magkakaroon tayo ng discussion patungkol po sa Cognitive Development Theory by Jean Piaget. Handa ka na ba? Let's start. Now, ang Cognitive Development Theory po ni Jean Piaget ay nagpapaliwanag kung paano umuunlad ang pag-iisip, pangangatwiran at pagkatuto ng isang bata habang siya po ay lumalaki. Ayon kay Piaget, ang mga bata ay aktibong bumubuo ng kanilang kaalaman sa pamamagitan ng kanilang mga karanasan at pagkikipag-ugnayan sa kapaligiran. Naniniwala rin si Piaget na ang pag-unlad ng pag-iisip ay nagaganap sa 4 na stages po, kung saan bawat stage ay may natatanging kakayahan at paraan ng pag-unawa sa mundo. We have 4 stages under cognitive development theory. We have first, the sensory motor stage. Second, the pre-operational stage. Third, the concrete operational at yung pang-apat po natin, the formal operational stage. Now, let us discuss the 4 stages of cognitive development theory. First, we have the sensory motor stage na yung bata po dito ay nag-edad mula 0 to 2 years old. Sa yugtong po ito, natututo ang sanggol gamit ang kanyang pandama o senses at galaw ng katawan or motor activities. Kaya po sensory motor, senses at yung motor activities ng isang bata. Umaasa po ang bata dito sa kanyang paghihipo doon sa mga bagay, pagtingin, sa kanyang pandinig, sa kanyang pangamoy at paggalaw upang maunawaan niya po ang mundo at ang kanyang paligid. Now, when we talk about the sensory motor stage, we must be mindful of these 3 important concepts. We have the reflex or senses po ng tao or ng bata. Ang sanggol po, we must be mindful na ang sanggol po ay may likas na reflex tulad ng pagsuso sa kanyang ina at paghawak sa mga bagay-bagay. Second, we have object permanence. Naiintindihan ng bata na umiiral pa rin ang isang bagay kahit hindi niya ito nakikita. That's object permanence. Halimbawa po, tinakpan ng isang nanay ang laruan gamit yung kumot. For example, meron pong Barbie doll tapos tinakpan po ng kumot ng nanay. Nung una po, isipin ng bata na yung laruan ay nawala na. Ngunit kalaunan, hahanapin po ito ng bata dahil alam po niya na kahit tinakpan ito ng kumot, nandyan pa rin yung laruan. That's object permanence. Yung pangatlong konsepto po, under the sensory motor stage, we have the stranger anxiety. Natatakot or naiilang isang bata sa mga hindi niya kilala. That's normal na ma-observe natin sa mga sanggol. Karaniwan itong lumalabas habang lumalaki ang isang sanggol. Halimbawa po, yung isang bata ay karga-karga ng kanyang ina. At kapag ito ay binuhat ng mga taong hindi niya kilala, umiiyak ang bata at normal lang po yun under the sensory motor stage. Dahil po under this stage, yung bata po ay may stranger anxiety nga po tayong tinatawag. Now, let us proceed to the second stage, which is the pre-operational stage. Yung pre-operational stage po natin, ang bata po dito ay nag-edad, it ranges from 2 to 7 years old. Sa stage po na ito, lumalawak na po yung imahinasyon at paggamit ng wika ng isang bata. Ngunit, hindi pa ganap na lohikal ang pag-iisip ng bata dito. Now, we must be mindful of these concepts under the pre-operational stage po. We have first, centration. Nakatuon lamang ang bata sa isang katangian ng bagay. Halimbawa po, yung taas po yung kanyang tinitingnan o yung height po. Ito po yung example. Kapag inilagay ang parehong dami ng tubig sa dalawang baso na mas matangkad ang isa, sasabihin ng bata na mas marami ang tubig sa matangkad na baso. Dahil po naka-concentrate po yung kanyang attention doon sa height ng baso. Second concept po, we have animistic thinking. Iniisip ng bata dito na may buhay o damdamin ang mga bagay na walang buhay. For example po, sasabihin ng bata na umiiyak ang kanyang manika dahil nalaglag. That's under animistic thinking. Napaka-imaginative po ng pag-iisip ng bata sa stage na ito. Pangatlong concept po, under the pre-operational stage, we have the symbolic thinking. Gumagamit yung isang bata ng mga simbolo o pagpapanggap, for example, sa kanilang paglalaro. Halimbawa po, kapag naglalaro po sila, ginagamit niya pong laruan, ginagawa niya pong telepono, for example po yung saging, or yung, for example, kahit suklay, gagawin po itong telepono ng isang bata. That's an example of symbolic thinking po. At yung pang-apat po na konsepto, under the pre-operational stage, we have egocentrism. Iniisip ng bata dito na pareho ng kanyang pananaw ang pananaw ng ibang tao. Dito din sa
concept na egocentrism, yung bata po, it's very hard for him or her no to accept the ideas of others. Kasi nga po, egocentric po siya. Kung ano po yung para sa kanya ay tama, yun po yung tama. That's our second stage, the pre-operational stage po. Now, let us proceed to the third stage, which is the concrete operational stage. Yung mga bata po dito ay nag-edad from 7 to 11 years old. No? Sa stage na ito ay mas nagiging logical po yung pag-iisip ng bata, lalo na kapag may konkretong bagay na nakikita niya or kanyang nahahawakan. Now, we must be mindful of these concepts under the concrete operational stage. We have one, yung concrete objects po. Mas madaling nauunawaan ng bata ang mga bagay kapag aktual niya po itong nakikita or nahahawakan. Yung second concept po natin, we have decentration, no? Kaya na niyang i-consider yung ibang factors po ng isang bagay. Kung kanina po sa pre-operational stage ay centrated po or concentrated po yung paningin ng bata sa isang bagay, dito po sa third stage ay kaya na po niyang mag-deconcentrate ng mga bagay-bagay. For example, no? Naiintindihan na ng isang bata na ang baso ay maaring parehong matangkad at makitid. Hindi lamang po siya doon nakafocus sa height na kung saan ginawa niya po under the pre-operational stage. Yung third concept po natin, we have conservation. No? Sa concrete operational stage po ay nauunawaan na po ng bata, no? Na pareho pa rin ang dami kahit nagbago na po ang hugis o lalagyan ng baso. For example po, alam ng bata na pareho pa rin ang dami ng tubig kahit na ilipat, no, mula sa mataas na baso na medyo slim po yung kanyang size patungo po sa medyo maliit yung size ng baso ngunit malaki po yung kanyang katawan. That's conservation po. At yung last concept po natin patungkol po sa concrete operational, we have seriation. Yung bata po dito ay nakakapagbuo na po ng series, no? Kaya niya pong ayusin yung mga bagay-bagay, no? May it be according to size, no? According to length and or according to weight. For example, kayang ayusin ng isang bata ang lapis, no? Mula sa pinakamaikli patungo po sa pinakamahaba. That's seriation. Now, proceed po tayo sa last stage, the fourth stage of cognitive development theory. We have the formal operational stage. Under the formal operational stage po, yung bata po dito ay nagre-range yung edad no, from 11 pataas po. No? In this stage po, nagkakaroon na ng kakayahang mag-isip ng abstract things, no? Logical thinking at hypothetical thinking po yung isang bata. Hindi na kailangang mga concrete na objects po no, upang maintindihan ang isang ideya. Now, here are the important concepts patungkol sa ating formal operational stage. We have abstract concepts, no? Naunawaan ang mga ideyang hindi nakikita o nahahawakan, no? For example po, patungkol sa hustisya, patungkol sa kalayaan, o patungkol, no, sa pagmamahal. Example dito, no? Kayang talakayan ng estudyante kung ano talaga yung ibig sabihin ng katarungan, no? Ano ba talaga yung demokrasya, no? Pakiwari niya po, no? Patungkol po sa kanyang mga abstract na mga concepts or nung abstract thinking po ng isang bata. At lastly, we have hypothetical thinking po, no? Kayang mag-isip ng bata ng mga questions upang ma-challenge yung isang system. Halimbawa po, no, magpa-pop up yung question sa isipan ng isang bata, no? For example, makapag-question yung bata, paano kaya kung walang batas, no? Ano kaya ang mangyayari sa lipunan? That's an example of hypothetical thinking under the formal operational stage po ng ating cognitive development theory by Jean Piaget. I hope na may natutunan po tayo patungkol sa ating discussion ngayong araw. This is Sir Ken. God bless everyone.